po kay Senator Ping Lacson, may taga-minority daw po ang kumausap sa isang senador sa majority na huwag daw pong pumirma sa report ni Senator Ping Lacson. So ngayon mga kababayan, na nakikita ko dito na isang senador sa majority na kinausap ng isang taga-minority ay walang iba kung hindi etong si Camille Villar. Kinausap ni Alan Peter Cayetano. Yan yung nakikita ko dyan mga kababayan ha. Hindi lang pinangalanan ni Senator Ping Lacson. Diba dahil kung makikita nyo, nung nakaraan may lumabas pong balita na itong si Camille Villar ay pumunta po sa opisina nito pong si Alan Peter Cayetano. At siguro, kinausap ni Alan Peter Cayetano o itong si Camille Villar na huwag pong pumirma dito po sa report mga kababayan ni Senator Ping Lacson. So ito, i-play po natin. Until I gather the necessary signatures para makapag-report out ako, I'm not yielding the floor. So, tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto nyo pag-usapan natin na masinsinan nito, pumirma kayo. Tama. Wala namang masamang pumirma. I cannot understand for the life of me, bakit hindi ka pipirma? Si Senator Erwin nga, di ba? He already indicated or manifested na may mga disagreements siya, but still he signed. Para lang mapag-usapan, para kung ano yung hindi siya nag-agree, may introduce na as amendments or i-discuss namin by way of interpellation. So, ganun dapat. So, kaya hindi ko maintindihan, pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon altogether. Hindi dissent ka, at least pumirma ka. Tsaka mga kababayan, tandaan nyo, hindi naman porket pumirma ka dyan, gusto mo nang makulong yung mga kasamahan mong senador. Ang purpose kasi nito mga kababayang report ng Senator Ping Lacson ay para mapag-usapan ng mas malalim. Mga kababayan, kung ano ba ang dapat nilang gawin doon sa mga nadiskubre at nalaman po nila. Ngayon, ang isa pa dito mga kababayan, kung titingnan nyo rin, ang nakakapagtaka dito, bakit kailangan kumbinsihin ng minority leader o ng taga-minority etong isang senador na taga-majority para hindi po pumirma sa report? Alam naman natin mga kababayan, ang karamihan po sa mga makukulong na senador ay manggagaling po talaga sa minority. So talagang mahirap maintindihan except for one possible reason, at ito in-indicate naman, sinabi naman ni Senate President, kasi noong sinabi niyang tutulungan na lang kita na mag-gather ng signature. So he called, I think he called some of them, and at least one member of the majority was, candid enough to admit to him na pasensya ng SP kasi may nakiusap sa akin taga-minority. So I can just surmise based on that response na posible rin. I'm not passing judgment on any senator for that matter, particularly members of the majority bloc. Pero possibly, baka meron din nakikiusap na para hindi ma-report out. Kasi yung nangyari sa mga pagdinig, medyo maski pa paano may effects sa kanila, di ba? Tama. At least yung mga na-mention. So, kakabilang yan sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at yung iba pa mga senador. I-report out pa ito at mame-mention na naman, yun lang ang iniisip ko. Kaya possible na, hindi lang possible, talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwedeng wag magpirma. While I disagree, naintindihan ko yung kanilang mga rason, whatever reasons they have for not signing. Yan kasi ang problema Takaw-takaw magnakaw ng pera ng taong bayan. Ang takaw kumikbak. O ngayong nakaharap yung mga pangalan nila sa mga pananagutan mga kababayan, pinipigilan nila yung proseso para malaman ng taong bayan yung kagaguhang ginawa nila sa pera ng mamamayang Pilipino at sa mga proyekto. Bro nyo kung gaano katindi to mga kababayan. Kaya nga dapat sa totoo lang, buwagin na talaga mga kababayan tong Diba? Etong senator, etong senado. Kasi yung ibang senator mga kababayan, ang ginagawa na lang, pinagtatakpan na lang yung mga kasalanan nila. Kasi lahat naman tayo, di ba? Merong human element within us. Hindi lahat ng tao napaka-rigid. Meron talagang flexibility somewhere. So, yun, while sabi ko nga, hindi katanggap-tanggap, pero dapat intindihin natin. Kasi alam niyo naman sa Senate, matagal yung pagsasama. Maski pa paano yung human element, yung human factor, yung human relations, papasok at papasok. I will not blame them, but I have a duty to perform. Tama. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, wag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba,
parang hunos-dili na bumate, yung iba hindi ako kinakausap. Oh. Kasi nga mga kababayan, mabigat talaga yung ginawa ni Senator Ping Lacson. Siyempre mga kababayan, nailabas yung mga pangalan nila eh. Nailabas, nadawit yung iba mga senator. Kabilang dyan, sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. At kahit pasabihin nila mga kababayan, dito po sa nakita nating balitang ito, na deadma sila sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na sila mga kababayan ay pakasuhan, alam nating nasasaktan din sila. Kasi nabanggit yung kanilang pangalan at alam din nating kinakabahan sila mga kababayan kasi anytime kapag nakasuhan sila, pwede silang aarestuhin at makulong. Di po ba katulad na nangyari kay Bong Revilla? Kaya nga dapat ngayon pa lang nagpapakatino na sila. Ngayon mga kababayan, tingnan nyo. Pakinggan nyo ito, nakita nating balita kasi isa po talaga sa mga pangalan or dalawa sa mga pangalan na mainit na pinag-usapan at lumabas na pinakakasuhan ng report mga kababayan nito pong si Senator Ping Lacson o report itong Blue Ribbon Committee ay walang iba kung hindi itong si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. So ngayon pakinggan po natin itong balitang ito. Kasama sa mga inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na makasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa flood control project scandal. Base sa Chairman's Progress Report ni Senator Panfilo Ping Lacson kahapon sa plenaryo, ipinresenta niya ang mga posibleng criminal cases na maaaring isampa laban sa ilang individual na umano'y dawit sa kontrobersyal na mga proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Gayunpaman, hindi na inisa-isa o binanggit pa ni Senator Lacson ang pangalan ng mga nasabing individual. Diba? Ngunit kasama sa lumabas na pangalan sa listahan, si Senator Jinggoy Estrada. Ayan mga kababayan. Nakalagay dito. Senator Joel Villanueva, Senator Francis Chis Escudero. Ayan tapos dito pa si Jinggoy Estrada mga kababayan. 3 senador ang dali dito. Agad namang nagpaliwanag ang senador matapos ang sesyon at sinabi na hindi siya nababahala sa rekomendasyong ito ng komite. Kurap kasi. Nanindigan din ang mambabatas na wala siyang ginawang insertion at iginiit na paninira lamang ang mga ito. Hindi, kasi paano kasi masasabing paninira yan mga kababayan? Siya nga itinuturo ng mga kasamahan niya. 'Di ba? Siya nga itinuturo mga kababayan paano nasabing paninira yan? Maliwanag nga mga kababayan na talagang sangkot sila. Tumanggap sila ng pera galing sa kickback. Tsaka yung kay Joel Villanueva, maliwanag din naman yun Tsaka naglabas na ng statement ng LBRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung... Tsaka tandaan nyo mga kababayan, hindi lang po ito yung unang beses na nakasuhan po siya ng mga kasong ganyan. Di po ba hindi lang ito yung unang beses? Nag-hearing sa House na puro yung nag-insert na 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Pero talagang makapanira lang sila. And I hope they won't take it as a gospel truth. Lahat ng mga pinagsasabi nila, ng mga dinadami nilang mga senador, mga congressman, ang mahirap kasi dito, napapaniwala kaagad. Naniniwala kaagad ang taong bayan. Sila dito mga mastermind. Kami, wala kaming partisipasyon, wala kaming influensya sa pag-award o pag-bid ng kontrata. Wala kaming influensya. Wala kaming tinatawagan. O sino gumagawa ng those projects? Kami. Definitely. Itinuro ka na ni Bryce Hernandez na mga kasama mo, ni na Henry Alcantara at ni na pangalan pa nung isa mga kababayan ni Bernardo. Biruin nyo mga kababayan, inamin na nila yung mga pagkakamali nila, samantalang ito mga big fish na ito ayaw pang umamin kahit huli na sa akto, kahit bistado na, itinuturo na ng mga kasamahan. Sila gumagawa. Dagdag ng senador, bukas naman siyang magpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon kaugnay ng flood control project scandal. Ngunit dapat sana ay imbitahan ang mga personalidad na matagal nang binabanggit ni Senator Rodante Marcoleta upang magkaroon aniyan ng patas na investigasyon. Handa rin naman siyang harapin at pakinggan ang anumang pahayag mula kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico
kung dadalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Samantala para naman kay Senator Joel Villanueva na nasama rin sa listahan, handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi rin naman siya nababahala sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Binigyang diin din ng senador na ang dapat manaig ay ang katotohanan at hindi hearsay o sabi-sabi lamang. Ayon pa kay Senator Villanueva, ang mga opisyal na record ang magpapatunay na wala siyang kasalanan, lalo pa at hanggang ngayon ay wala siyang kinakaharap na formal na reklamo o kaso. Will never be Kaya nga dapat bilis-bilisan itong si Ombudsman Boying Remulla. Kasi mga kababayan, alam nyo, medyo nagdududa na ako dito kay Ombudsman eh. 'Di ba? Dito kay Ombudsman Boying Remulla. Bakit nung una okay naman siya? Tapos habang tumatagal mga kababayan, ngayon parang wala na tayong naririnig na magandang balita or magandang kanta nito pong si Ombudsman Boying Remulla. Eh di ba nung una okay siya pakitang gilas? O bakit ngayon wala na? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, hindi ko maiwasan na magtanong dito po kay Ombudsman, ano po nangyari? Bakit po nung una, okay po yung ano ninyo, yung ginagawa ninyo, sunod-sunod yung papresko ninyo. At yung mga pagpapaliwanag nyo tungkol dito, na sinasabi nyo pa nga na may mga makukulong ng ganitong ano. Pero bakit ngayon, tila parang hindi na po ata napapag-usapan yan? Bakit ata bumabagal na ang aksyon ni Ombudsman Boying Remulla? Ako nagtatanong lang naman. be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Kita nyo, hanggang ngayon daw. O, di ba sinasabi ni Joel? Kaya nga dapat umaksyon na mga kababayan na itong ombudsman. Bigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Samantala hanggang bago magsimula ang sesyon kahapon, inamin ni Senator Lacson na hindi pa rin sapat ang pirmang mayroon ang partial committee report para sana ay ma-sponsor o formal na mailatag ito sa plenaryo. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Rafi Tulfo, who have signed the partial report. Dalawa na lang po, 2 or 3 more, at pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report. Bukod dito, nilinaw rin ni Senator Lacson sa kanyang talumpati na ang report na kanyang ipinresenta ay hindi final judgment o hatol. Sa halip ito aniya ay paglalatag lamang ng clear indicia o malinaw na basehan na maaaring makatulong o magamit ng Department of Justice at Office of the Ombudsman upang magsagawa ng formal na investigasyon at case build-up kaugnay nito. Tama. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan, isang patunay mga kababayan na kaya siguro yung iba nagkakaroon ng pagkakataong kausapin yung iba sa minority na wag pumirma dahil nga mga kababayan dahil nga may mga kamag-anak sila katulad ni JB Ejercito. Di ba si Jungoy Estrada, kamag-anak niya. Automatic pag pumirma siya, parang ipinagkalununan niya yung kamag-anak niya kasi recommendation yan eh. 'Di ba? Parang recommendation yan mga kababayan, nakasuhan na etong mga senator nakasali sa maanumalyang flood control. Ngayon kung pipirma mga kababayan yung iba pa na mga kaalyado nito po mga nasa sa minority, parang ipinagkalulunan nila yung mga kasamahan nila. So parang ang nangyayari lang dito, nagtataki pa na lang. 'Di ba? Nagtataki pa na lang sila para wag mapapanagot yung iba sa kanila. Pero para sa akin mga kababayan, hanggang kailan kaya? Ito, tanong ko lang naman sa mga senator na ayaw pumirma dito sa partial report na ito. Hanggang kailan kaya kayo magbubulag-bulagan at hanggang kailan nyo titiisin ang mga kababayang Pilipino natin na nagtiwala sa inyo? So yun lang naman mga kababayan, hanggang kailan nila titiisin ng taong bayan na wag pakinggan
Ano po sa mga panawagan nilang papanagutin na itong mga sangkot na ito sa maanumalyang flood control. 'Di ba? So kayo, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa usapin po na ito? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo hingil po dyan. Dahil kung ako talagang tatanungin dyan hanggang ngayon, talagang nagdududa ako dito po sa ginagawa nilang ito. At higit sa lahat mga kababayan, mas nagdududa ako ngayon dito po kay Ombudsman Boying Remulla dahil hanggang ngayon mga kababayan hindi pa niya nagagawa ng maayos yung kanyang trabaho. Hanggang ngayon hindi pa niya napapapanagot mga kababayan na ito po talaga mga sangkot sa maanumalyang flood control katulad dito sina Jinggoy Joel at itong sina Francis G. Escudero at yung iba pa. Kasi naghihintay po talaga dyan ng taong bayan. Inip na ang mamamayang Pilipino kung kailan ba nila makikita ang pinupusasan at nakukulong yung mga tao na yan. Kaya nga dapat umaksyon na dyan ang ombudsman mga kababayan. Huwag masyadong magbabad sa puro papreskon. Dapat magtrabaho naman kayo. Diba lalo ka na Ombudsman Boying Remulla, naghihintay sa'yo ang taong bayan. Nakabantay sa mga galaw mo ang mamamayang Pilipino. Diba mga kababayan? Anyway, kayo po. Ano po ang komento nyo po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na ito na tinalakay po natin.